Inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang pagtatapos ng digmaan laban sa Iran at sinabing malapit nang magkaroon ng kasunduan para sa kapayapaan. Sabi ni Trump, dahil matindi ang tinamo ng Iran, napilitan silang sumunod sa mga kondisyon ng US. Nakakatuwa rin na biglang tumaas ang stock market. Ang mga stocks ng pinakamalalaking kumpanya sa Amerika at Europa ay biglang tumaas. At ayon sa mga eksperto, umaasa ang mga mamumuhunan na malapit nang matapos ang digmaan. At ang mga aberya sa supply ng enerhiya, gaya ng pagtigil ng 20% ng supply ng pandaigdigang langis at iba pang produktong petrolyo, ay magiging hindi gaanong malala kaysa noong mga nakaraang krisis sa langis. At higit pa riyan, sasabihin ko na noong Martes, pagkatapos magsara ang stock market, lumabas na mas mataas pa ang maraming stocks na yon kaysa bago magsimula ang digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Tatalakay natin sa episode na ito ang mga palatandaan ng nalalapit na pagtatapos ng gitnang silangan. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe rin sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Napakahalaga nito para sa pag-promote ng episode na ito sa YouTube. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel Pichi News. Nasa video description ang link nito. Kaya inihayag ni Donald Trump, presidente ng Estados Unidos, ang pagtatapos ng operasyong militar laban sa rehimen ng Iran. Ito ay inihayag ng mamamahayag ng Fox News na si Maria Bartiromo na kamakailan lang ay nakapanayam si Donald Trump sa White House. Ayon sa kanya, nang tanungin ng presidente ng Amerika kung tapos na ba ang digmaan sa Iran, sumagot siya na ito ay tunay ngang natapos na. Susunod, ilalahad ko ang sinabi ni Maria Bartiromo. Nakausap ko lang ang presidente. Tinalakay niya ang ekonomiya, digmaan laban sa Iran at NATO. May isa siyang sinabi na ilalahad ko pa hiwalay. Sinabi ko sa kanya, palabi mong pinag-uusapan ng digmaang ito na parang tapos na ito. Tapos na ba talaga? Sumagot siya, tapos na. Kakatawag ko lang sa Pangulo, maganda ang panayam at marami siyang sinabi tungkol sa ekonomiya, digmaan laban sa Iran at NATO. Sinabi ko sa kanya, palagi mong pinag-uusapan ang digmaan na parang kapos na. Tinanong ko kung tapos na ba at sumagot siyang oo. Kalaunan na nalaman na taktikal lang pala ito ng mamamahayag para makuha ang atensyon sa panayam na inilabas pagkatapos. Sa panayam, hindi sinabi ni Trump na tapos na ang operasyon sa Iran. Ito ang kanyang sinabi at sipe. Naniniwala akong matatapos na ang digmaan. Sa tingin ko, malapit na itong matapos. Kung ititigil ko lahat na yon, aabutin sila ng 20 taon para buuin muli ang bansa. Hindi pa tayo tapos, tingnan natin ang mangyayari. Sinabi ni Trump na maaring mapirmahan ang kasunduan sa Iran bago dumating ang hari ng Britanya sa Amerika sa katapusan ng Abril. Sinulat ito ng Sky News ng Britain at nagbigay ng CP mula kay Trump. Posible talaga ito. Matindi ang kinamo ng Iran, kaya talagang posible ito. Nagkomento rin si Trump tungkol sa ugnayan niya sa mga lider ng Britanya at pinuri ang relasyon niya sa hari. At pansin, idinagdag pa niya na ayon sa kanya, talagang gusto niya si punong ministro Keir Starmer. Napakakaiba nito dahil si Donald Trump ay madalas alipustain si Keir Starmer dahil tumanggi ang mga Europeo na tulungan siya sa digmaan sa gitnang silangan. Iba-ibang tawag na ang ibinigay niya kay Keir Starmer. Ngayon sinasabi niya, gusto ko siya, mabuting punong ministro at maganda relasyon ko sa kanila. Pagkatapos, tinanong ang presidente ng Amerika tungkol sa espesyal na ugnayan nila sa Britanya dahil palaging espesyal ang relasyon nila. At dito biglang, pasensya na, bumaliktad si Trump at sinabi, anong relasyon? Tungkol saan ba kayo? Magbibigay ako ng sipi. Paano unlad ang relasyon kung pag humingi kami ng tulong, wala sila? Kapag kailangan namin sila, hindi sila andyan. Kapag hindi namin sila kailangan, wala sila. Hanggang ngayon, wala pa rin sila. Gayunpaman, matatapos ng tigil putukan ng Estados Unidos at Iran sa Abril 21, ay aktibong nagsisikap ang mga tagapamagitang Pakistani para sa kasunduan. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, halos tapos na ang paunang kasunduan para sa pagtatapos ng digmaan at siguradong mapipirmahan ito bago sumapit ang Abril 21. Pagkatapos nito, technical na pag-aayos na lang ang kailangan para maging pinal ang kasunduan sa pagtatapos ng digmaan. Pero alam nyo, mukhang ang pinaka naniniwala sa mabilis na pagtatapos ng digmaan ay ang stock market.
Ang S&P Index ay gumawa ng tinatawag na paikot na galaw. Ang stock market benchmark para sa mga mamumuhunan ay mabilis na nakabawi at lumampas pa sa inaasahan matapos ang pagbagsak na dulot ng digmaan. Ito ang sandali kung saan sabay-sabay na nararanasan sa screen ang sigla ng mga mamumuhunan kasabay ng pinakamalaking krisis sa enerhiya sa kasaysayan, pagtaas ng implasyon at mga babala tungkol sa paghina ng paglago ng ekonomiya. Tingin ng mga mamumuhunan, matatapos na ang digmaan at hindi kasing lala ang pagkaantala ng enerhiya kumpara sa dating mga krisis sa langis. Parang sinasabi nilang, babalik sa ayos ang lahat. At habang may mga lihim na pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, noong Martes, nagtapos ang S&P 500 Index na may pagtaas na 1.2%. At ito pansin, ay 0.2% lang ang baba mula sa pinakamataas nitong record na naabot noong ika-27 ng Enero. Ibig sabihin, ulitin ko, halos abot na ng S&P ang record. Hindi ito bumabagsak at papalapit na talaga sa record. Ang Nasdaq Index na nakatuon sa teknolohiya ay tumaas ng halos 2% at nasa mga 1% na lang ang layo mula sa pinakamataas nitong record na naabot noong nakaraang taon. Bumaba ang presyo ng langis mula sa taas nung simula ng digmaan. Ang Brent Oil Futures na itinuturing na pandaigdigang pamantayan ay nagtitrade na ngayon sa mas mababa sa $100 kada bariles. Paalala, noong Pebrero, nanatiling mataas pero hindi matatag ang S&P 500 Index dahil sa lumalakas na usapan sa artificial intelligence. Pagkatapos ay sumiklab ang digmaan na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis at pagbagsak ng presyo ng mga stocks. Pagsapit ng dulo ng Marso, bumaba ng 7% ang S&P 500 Index mula sa pinakamataas nitong naabot. At ang high-tech na Nasdaq Index ay napunta sa tinatawag na correction zone na nangangahulugang bumaba ito ng hindi bababa sa 10% mula sa dating pinakamataas na antas. Ibig sabihin, sa kasagsagan ng digmaan, ang mga stock, ang S&P 500 Index at ang Nasdaq Index, lahat sila ay talagang bumagsak. At ngayon, ikinukumpara ang kasalukuyang sitwasyon sa mga pangyayari noong isang taon. Noong matapos ang malawakang pagbebenta noong Abril dahil sa taripa ni Trump, binawi ito ni Pangulong Trump na kilala rin bilang tako. Pagkatapos, tumaas ulit ang mga stock kaya sabi nila halos ganoon din ngayon. Noong Lunes, Abril 13, bumalik ang mga stock sa antas bago ang digmaan at ngayon ay mas mataas pa ang presyo nito. Ang investment giant na BlackRock ay nagsulat ng simple at maikli at ito ang kanilang sinabi. Kung dati ay inirerekomenda namin ang maingat na pamumuhunan sa simula ng digmaan, ngayon may mga oportunidad ng bumili. Hindi pinahina ng geopolitical shock ang takbo ng pag-unlad. Dito ako magtatapos, pero mga kaibigan, gusto kong irekomenda ang isang YouTube episode na dapat ding panoorin ni Donald Trump, presidente ng Estados Unidos. At ang pamagat nito ay tama ng pagpapanggap na normal. Episode ito ng paborito kong psychologist. Matagal ko nang nirerekomenda ang YouTube channel na ito. Nasa description ng link. Panoorin ninyo. May malinaw na paliwanag kung paano tayo laging nag-a-adjust sa mga tao sa paligid natin. Pinipipilan natin ang ilang katangian natin at hindi lang yon. At sa ganitong paraan, parang sinasakal din natin ang sarili. Kaya inirekomenda kung panurin ninyo ang episode na ito. Ilalagay ko ang link sa description at nakapin na komento sa ibaba ng episode. At mga kaibigan, siguraduhin pumunta kayo, manood at mag-subscribe. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.